explanation niya, pagtingin daw niya sa kanan, makapal yung usok coming from a grass fire. Tanghaling tapat, nasilaw siya. Pagtingin niya ngayon doon sa harapan niya, nagkataon, 4 na sasakyan na nasa harap niya, puti din, kaya hindi naging klaro. Dumalo ngayong araw ang driver, konduktor at kinatawan ng Pangasinan Solid North Transit sa hearing ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaugnay ng nangyaring karambola ng mga sasakyan sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX nitong May 1. Ayon sa driver, walang kinalaman ang iniinom niyang gamot sa alta presyon sa nangyaring aksidente. Paliwanag nito, nasilaw umano siya sa nakitang usok na nanggaling sa grass fire sa lugar. Coming from him, okay? Yung gamot had nothing to do whether or not nakatulog siya. Kasi on that day, hindi siya uminom actually. Pagbibigay linaw ni Attorney Alex Versosa, Legal Counsel ng Pangasinan Solid North Transit, pumasok lamang ang teorya na nakatulog ang driver sa biyahe nang magdalawang isip ito na magpa-drug test dahil sa iniinom na gamot sa hypertension. Samantala, ayon sa board member ng LTFRB, pati na rin abogado ng mga complainant, inconsistent ang naging paliwanag ng bus driver ukol sa naging sanhi ng aksidente. Ang nakakapagtaka nung una, ang kanilang paliwanag nakatulog yung driver dulot ng pag-take niya ng gamot. Kanina may sinasabi siyang usok na naging dahilan daw ng hindi niya pagkakita nung kanyang nasa harapan. So there's in a way change of theory which was pointed out by the counsel for the victims. Kahit ang abogado ng mga biktima na si Attorney Rio Espiritu nagtataka sa pahayag ng driver sa hearing. Pero makikita mo doon, sabi niya, hindi naman siya nagminor. Dire-diretso lang yung takbo niya. Kaya nakapagtaka kung bakit biglang nagbago ang estilo nila. From nakatulog, ngayon, gising na pala siya. Tiniyak rin ni Attorney Espiritu na desidido ang mga biktima na maghain ng kaso upang pagbayarin ng danyos ang sangkot na bus company. At sila nga po ay magpapail po ng separate civil action para po makakuha ng damages against the driver and the Solid North. Patuloy na nagdadalamhati ang pamilya ng mga biktima dahil sa nangyaring aksidente. Samantala, siniguro naman ang management ng Solid North Bus Company na gumagawa na ito ng mga paraan upang tulungan ang mga biktima at bukas-an niya sila para sa hihinging kompensasyon ng mga ito. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.